ang headlines noon, history ngayon. Dahil bilog ang balita, anong atin dyan, Lord? Nako, Friday na bukas, Angela at Pops J. Friday na ngayon. Ngayon? Ngayon. Sabado bukas. Oo. At dyan po nagtatawa. You made me think twice. Oo, di ba? Excited masyado. Kung ikaw ay mahilig sa cinema, imposibleng hindi mo siya kilala. Sa katunayan, kung meron kang altar ng mga direktor na nag-iwan ng kanilang marka sa mundo ng pelikula, siguradong kasama siya. Sa araw na to, November 17, mga kapatid, taong 1942, ay pinanganak ang filmmaker, writer, producer na yung turing na ngayon bilang America's Greatest Living Director, si Martin Scorsese. Mula sa pamilyang nag-migrate mula Italy, ang tubong New York na si Scorsese ang nasa likod ng mga obra na ngayon ay tinitingala bilang classics of world cinema. Pero ang ika-apat niyang pelikula, ang unang gumulantang sa mundo, lalo na nang masungkit ito ang pinakamataas sa parangal sa 1976 Cannes Film Festival. Ito ang Taxi Driver. Isang kwento tungkol sa kalungkutan, eksistensyal na galit sa lipunan, kabaliwan at aksidenteng kabayanihan. Bida dito ang kanyang paboritong kasabwat na artista, si Robert De Niro. Galing sa Taxi Driver ang isa sa mga pinakatanyag na eksena sa kasaysayan ng cinema. Sa harap ng salamin ay maangas sa tinanong habang nanunutok ng baril ang kanyang refleksyon. Painggan natin to. You talking to me? You talking to me? Well, then who the hell else are you talking? You talking to me? Well, I'm the only one here. Only one talaga, kaya sumalungkot. Bagaman, laging bukang bibig ang kanyang mga gangster movies gaya ng Goodfellas, The Departed at Casino na bumubula sa mga eksena ng pambihirang realismo at karahasan. Hindi rin matatawaran ang kanyang angking espiritualidad sa gitna ng dugo. At mas bakas sa mga pelikulang gaya ng Last Temptation of Christ at Kundun at Silence. Mula sa King of Comedy hanggang Age of Innocence hanggang sa Wolf of Wall Street hanggang sa mga music documentaries. Pops J, meron siya tungkol kay Bob Dylan. At kanyang latest ngayon na Killers of the Flower Moon ay pinakita ni Scorsese ang sipag niya sa paggawa at pananaliksik, ang lawak ng kanyang mga interes at saklaw na kapangyarihan niya sa pagkikwento. Ang isa pang kapuri-puring katangian nitong mamang ito ay kanyang walang tigil na pagbibigay pugay sa mga nauna sa kanya. Ang paghalukay mula sa mga direktor at obra, maestrang nabaon sa limot. Pinaaalala sa atin ni Scorsese ang mga pelikula at pangalan na nagpatunay na ang cinema ay isang tunay na sining at hindi lang simpleng aliwan. At yan ang totoong marka ng kababaang loob sa gitna ng labis-labis na nakatanyagan. Si Martin Scorsese na 80 anyos na ngayon ay nananatili pa ring film fan. Kaya pag sinabi niya ang mga pelikula raw ng Marvel para sa kanya ay hindi cinema kundi perya, abay sino ba tayo para kontrahin siya? At yan ang headlines sa On History ngayon. May replay ang tadhana dahil bilog ang balita. You talking to me, Pops J? Mababash ka na naman niya. Ay, hindi. I-bash nila si Scorsese. Oo, siya. Sabi niya na, mamang to talaga. Oo, maraming salamat sa iyo, Lord, ha? Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.